Ang pag-usapan po natin ngayon, ang topic po natin ay patungkol sa pagtalima. Naunawaan ba natin pag sinabing pagtalima? Naintindihan ba natin ano ba ang ibig sabihin nung pagtalima? Okay, so dahil wala pa pong monitor, mahahaba yung oras ko kasi mapabilis ako sa monitor. Magbabayad tayo ng overtime. Okay, so mapapahaba pero sikapin ko dahil ano naman na wag naman malungkot kasi mukhang ibang tingin sa ng mga leader eh. So wag kayo mag-overtime Okay, pagtalima. So mga kaibigan, mga kapatid, sa tingin nyo, alin sa dalawang bagay ang babanggitin ko na tama o mali? Pakinggan nyo mga kapatid. Alin kaya dito ang tama ba ang dalawang ito o may mali? Ano ito? Una, si Jesus bilang tagapagligtas. No? Si Jesus bilang tagapagligtas ng aking buhay. Pangalawa, si Jesus bilang Panginoon ng aking buhay. May mali ba doon sa dalawa? Sa tingin nyo, may mali po ba doon sa dalawa? Yung sabihin mo, si Jesus ang tagapagligtas ng aking buhay. Pangalawa, si Jesus naman ang Panginoon ng aking buhay. May mali, wala? Wala. Pero tutuklasin natin may mali. Okay? Ang tanong, nasaan ang mali, Pastor, sa dalawang ito? Okay? Ang pag-uusapan natin, nasaan ang mali sa dalawang ito? Doon sa taong tumatanggap nito pero hindi isinasagawa. Hello, nakuha niyo po ba? Dito natin kukunin, nasaan ang mali? Doon sa mga taong tinatanggap ang dalawa na si Jesus bilang tagapagligtas at bilang Panginoon pero hindi naman nagsasagawa nito. Okay? So mahalaga na maintindihan natin itong mga bagay po na ito. Naunawaan ba natin talaga ano ang ibig sabihin ng pagtalima? Gaano ito kahalaga? Okay? Dahil wala pa rin magmamano-mano tayo. Okay po ba? Mano-mano tayo. Ang sabi po dito ng Juan, gusto ko makita nyo, ang sabi ng John chapter 3, verse 36, tingnan nyo po wala kayong monitor, pero babasahin ko na lang sa inyo. Ang sabi ng verse 36, mga kapatid, at sabi dito, okay, ang nananalig sa anak, ang tinutukoy nito ang ating Panginoon na tinanggap natin. Sabi dito, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Lahat po ba nananalig? Sumasampalataya? Okay, kung sumasampalataya, congratulations. Pero hindi po dyan nagtatapos. Bigyan ko ang salita pag-usapan natin is about pagtalima. Ang sabi rito, may buhay na walang hanggan. Ngunit, may pasubali. Okay, may pasubali. Ngunit, ang sabi dyan, ngunit, ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Okay? So nakita nyo na, yung sinabi, ang nanalig sa anak kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Lahat tayo sinasabi, Pastor, sumasampalataya ako dyan. Congrats. Pagtibayin natin. O pwede po ba pagtibayin? Kasi parang ganito, patunay. Tama po ba? Ano ang proof na talagang ikaw ay nanalig? Ang patunay po niyan, ang sabi doon, ngunit, ito ang patunay, ang hindi tumatalima sa anak yung tinanggap mo. Paano mo ba tinanggap si Lord? Babalikan kita. Paano mo tinanggap ang Panginoon? Tinanggap mo ba siya bilang tagapagligtas lang? Hindi mo ba siya tinatanggap bilang Panginoon? O nung tinanggap mo siya sa buhay mo, hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon ng buhay mo. Amen po ba? Madali pong tanggapin na sabihin, safe naman ako, ligtas naman ako kasi si Jesus ang aking tagapagligtas. Madaling sabihin po yan. Pero ang totoo po, walang bisa, wala itong mapangahawakan sa buhay mo. Kasi bakit po? Ang kaligtasan, madaling i-claim, pero hanggat hindi ka tumatalima sa Kanya bilang Lord ng buhay mo, walang bisa ang kaligtasang sinasabi mo sa buhay mo. Hello? Amen po ba? Kaya nga, dito mapapahiya ang marami, nagpipray ka, Panginoon, Panginoon. Pero hindi ka mapalaligtas kasi ang problema po, hindi ka tumatalima. Tandaan, ang pagpasok sa langit ay hindi sa dami ng kaalaman at karunungan. Hello, nakuha niyo po ba? Ang pagpasok sa langit hindi sa dami ng nalalaman, hindi sa karunungang iyong nalalaman. Amen po ba? Kundi ito po ay usaping pagtalima
pabaguhan ng buhay. Amen po ba? Pabaguhan ng buhay. So, mahalaga na makita natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito sa ating mga buhay. So, ngayon gusto ko makita natin, no, ang mga bagay po na ito. Tatlong bagay ang aking naisibahagi ngayong umaga. At ang pag-uusapan natin about pagtalima, gusto kong bigyan ito ng topic na ang pagtalima kay Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. So, ang pagtalima kay Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. Bakit po? Marami kang ginagawang Panginoon. Kung sino ang nasusunod sa buhay mo, yan ang Panginoon mo. Kung ikaw lang lagi nasusunod, edi ang Panginoon mo, sarili mo. Tama po ba? Kung hindi mo kayang sundin ang utos ng Diyos, ni Jesus, hindi siya talagang Panginoon mo, kundi ang Panginoon mo, sarili mo. Ay, maliligtas ba ako? Pag-uusapan natin yan mamaya. Kasi maraming nagsasabi, Pastor, alam mo, matagal na akong simba ng simba, pero may problema ako. Ano yon? Di ko talaga tiyak kung ligtas ako eh. Nagpabautismo naman ako. Sasabihin pa nila, nagpabautismo naman ako. Ito nga, leader na nga ako eh. Naglilingkod naman ako. Alam ko na si Jesus ang tagapaglas, pero hindi ko talaga tiyak. Sasagutin din natin ngayong umaga yan. Kasi mahirap po, simba ka ng simba. Sa dulo, hindi ka naman pala ligtas. Hindi dapat sa disco ka na, mag-disco ka na lang ng mag-disco. Hello, nagkaintindihan po ba tayo? Kung ang buhay mo sa mundong ito, 10 taong ka na lang nabubuhay at hindi ka naman pala pang langit, pang impyerno lang din ang buhay ng tao, mag-disco ka na lang ng mag-disco. Pero kung tinatanggap mo talagang panlangit ka, dapat magsimba ka na magsimba. Magbago tayo ng magbago. Wala yan sa pagandahan at pagwapuhan ng pagpasok sa langit. Amen po ba? Wala rin tayong sisisihing ibang mga tao. Tandaan po natin yan. Si Lord at ikaw, paano mo siya tinanggap bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo? Amen po ba? Kaya yan ang gusto ko. Kaya kung alam nyo lang din naman, dahil hindi mo alam ang buhay, kung talagang panlangit ka, ipakita mo panlangit ka. Amen po ba? Pero kung hindi ka naman pala panlangit, ba't ka nandito? Amen po ba? Kung alam mong hindi ka naman, ayaw mo naman pala talaga sa langit, hindi, lubusin mo na lang, magpakasama ka na, sulitin mo na lang. Amen po ba? Napakasimple. Lahat kasi nasa desisyon po natin yan. Pero kung alam mo, nang tinanggap mo si Lord totoo bilang Panginoon, tagapagligtas mo, dapat ipamuhay mo. May kasabihan natin narinig, lupa man ay langit na rin. Di ba parang katabi mo parang nasa langit? Parang ayaw niyong maniwala. Di bali, tuloy natin. Okay? Wala pa? Wala. Pasensya, overtime ako ngayon. Dahil wala naman, hindi nyo naman alam na matatapos ako dyan. Tapos magbubukas-bukas ako. Okay yan. Okay? 3 bagay, punto ang gusto ko lang pong dalhin dito. Una, no? Doon na ang pinag-usapan natin ang pagtalima kay Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. 3 pieces na pamantayan. 3 po na pamantayan ng tunay na tumatalima kay Jesus bilang Panginoon. 3 lang ito. Tingnan natin kung maipapasa ito. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo siya. Ang sabihin mo, maipapasa ko kaya ito? Hindi siya tanongin mo, ikaw. Tingnan mo bro, maipapasa ko ito bro. Okay ba yon? Kaya ba natin ipasa? At dito ho, malalaman natin kung panlangit ka. Amen po ba? Okay. Madaling unawain itong 3, pero dito batayan, no, na alam natin ang destiny po natin. Ano tong una? Usaping pagkilala. No? Usaping pagkilala. Ano itong usaping pagkilala? Sasabihin natin, Pastor, kilala ko si Jesus, kilala ko ang Panginoon. Ay, check ako dyan, Pastor. Check out dyan. Big check out dyan. Check. Kilala ko si Jesus. Kasi usaping pagkilala. Hello, tama po ba? Check ako dyan, pasok. May 10 puntos ako pagpasok sa langit. Unawain natin itong usaping pagkilala. Okay, mga kaibigan. Ano itong usaping pagkilala sa ating punto ngayon, no? Usaping pagkilala, no? Pagkilala. Tandaan, unawain niyo ito, makinig ha, pagkilala sa kanyang kapangyarihan at otoridad. Ibig sabihin, kinikilala mo ang kanyang kapangyarihan at otoridad. No? Sa lahat
Pag sinabi po sa lahat, nilagay ko ito, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Grabe to. Baba, pastor, hindi lang pala yung pagkilala sa isip. Yes. Ang usapin po sa usaping pagkilala, hindi lang usaping sa isipan na alam mo, kundi usapin po ito, kinikilala mo ang otoridad, pamamahala ni Lord. Take note ha, sinabing pamamahala. Kinikilala mo ang pamamahala ni Lord sa buhay mo kung talagang siya ang Savior and Lord mo. Tawag-tawag ka kay Lord, iligtas ka, pero hindi mo naman siya Panginoon. Amen po ba? Tingnan nyo, mga kapatid. Sino ang mga may trabaho, may amo, na may mga trabaho, na mamasukan, may amo? Sino po? Taas nga kamay. Yung nagtatrabaho, alam mo may amo ka, may company ka, nagtatrabaho, mayroon ba? Negosyante lahat, hindi to? Negosyante? Negosyante, congratulations. Okay? So, tingnan nyo po ito. Mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo. Kapag ikaw, no? Kapag ikaw ay nagtrabaho, sa kumpanya, siyempre may boss ka. Okay? May boss ka dito. At dahil may boss ka, ito, hindi ba lahat ginagawa mo? Ang sino mang gumagawa ng kanyang trabaho at ginagalingan ito, napopromote pa nga. Tama, mali? Di ba napopromote? Lahat na may amo ginagalingan ang trabaho. Ang dahilan para wag siyang tanggalin sa trabaho. Pangalawa, dahil ginalingan niya, wag siyang matanggal sa trabaho. Ang kasunod nun, promotion. Hello, tama po ba? May promotion. Bakit ginalingan mo? Kasi alam mo sa isang banda, mga kaibigan, mga kapatid, nagtrabaho ka at hindi mo ginawa ang iyong trabaho sa company, tiyak, kick out ka. Tama, mali? Tanggal ka. Anong gagawin sa'yo ng kumpanya? Pasahuran ka ng pasahuran, hindi ka naman pala gumagawa. Tama po ba? Hindi mo naman pala ginagawa trabaho mo. Sa palagay mo, aalagaan ka ng kumpanya, ipopromote ka? Hindi. Kung ang Panginoon, yung boss mo sa lupa, kaya kang i-kick out, tao yan. Na hindi mo ginagawa ang tama para sa kumpanya. Amen po ba? Tinatanggal ka. Lahat ginagawa mo. Pagdating kay Lord, higit siyang matuwid kaysa boss mo. Hello, amen po ba? Yan nyo lang yan. Kasi ano yan, magiging pastor din yan. Na negosyante, matagumpay, mayaman. Okay? So, tingnan nyo. Pag kay Lord, hindi mo ginawa ang pagiging Lord niya sa buhay mo, sa tingin mo, hindi kayo kick out ni Lord? Kikilanlin ka ba? Hindi ka kikilanlin? Kaibigan, hindi ito ang usaping pagliligtas, hindi usaping masipag ka magsimba. Amen po ba? Hindi ito usaping magaling ka ditong sumayaw, magaling ka dito kumanta, magaling ka ritong tumugtog. Hindi yan usapin. Ang usapin dito, paano ka tumatalima sa Kanya. Ang daming matitigas ang ulo. Totoo, amen po ba? Totoo yan. Mabait sa simbahan pagdating sa tahanan, masakit sa ulo. Mabait pag sa simbahan, puntahan mo sa totoo niyang tahanan, kung mabait talaga yan. Nung ibig sabihin yan, mapagpunwari, hindi tinatanggap sa langit. Hello? Amen po ba? Mukhang pinamapa ko. Ba't pinalabas nyo na? Tuwang-tuwa na ako kasi mag-overtime ako. Ba't mayroon na agad dyan? Okay. Praise God. Nagkaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Okay, so mahalaga na makita natin ang mga bagay na ito. Ang sabi ng Pilipos, labas na, Pilipos chapter 2, verse 5 to 11. Gusto kong makita nito. Sige, okay. Ano sabi diyan? Gusto kong, paano natin siya kilanlin ang Panginoon? Sabi diyan, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos. Gusto ko ito maintindihan natin, no? Mga kaibigan, hindi lang dun sa salitang magpakababa. Ibig sabihin, kung ikay totoong tumatalima kay Lord, wag mong sabihin sa akin o kanino man, nakakahiya tayo, na sabihin tumatalima ka kay Jesus, pero ubod mo ng yabang. Amen po ba? Ang taong tumatalima kay Jesus, mayroong pusong mapagpakumbaba. Kung si Jesus mismo, kung ikay totoong tumatalima, kung si Jesus mismo sabi yan,
magpakababa. Ibig sabihin, kalooban yan. Kaya niyang gawin kahit siya ay Diyos. Malinaw po ba nung sabi po dyan? Kahit siya ay Diyos. Ang mabigat sa marami, bakit hindi kinikilala na siya ay Diyos? Hindi naman sinabi dyan, buksan niyo ang Biblia, Pilipos, chapter 5. Chapter 2, verse 5. Dito, kahit siya ay Diyos. Hindi man sinabi niya na siya ay hindi Diyos. Kahit sino mag-isip niyan. Amen po ba? Na kahit siya ay Diyos, hindi niya. Siya na mismo nagkusa kasi nga, ito ang kanya, may dahilan ang kanyang pagiging may dahilan. Ang totoo nga dapat magpasalamat tayo na kahit siya ay Diyos, nagpakababa. Dahil bakit po? Abutin tayo sa makasalanang kalagayan. Palakpakan natin si Jesus. Pilit baluktutin yan. Kaya nga may problema. Ang tao na hindi kumikilala sa kanyang pagka-Diyos, hindi tumatalima na si Jesus talaga ay Diyos. Doubt ako na magiging tagapagligtas nila. Kasi walang pwedeng magligtas sa tao liban si Kristo na napako sa krus. Amen po ba? Lagigan kita ko. Halimbawa lang, usapin lang. Tao, makapangyarihang tao. Sabihin na natin si Jesus, makapangyarihang tao. Okay? Mayamang tao. Pero, kaya ba niya iligtas ang mga lahat ng tao sa daigdig na sumusunod sa kanya? Kung tao lang yan? Isipin niyo po ito. Hello, amen po ba? Kung tao lang si Kristo, kaya ba niya magligtas ng lahat ng mga kumikilala sa kanya sa buong daigdig? Hello? Naintindihan niyo po ba? Hanggat hindi mo kinikilala na siya, hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon Diyos ng buhay mo. Amen po ba? So, maliwanag, sabi po diyan, hindi siya nagpumilit matiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan, overtime. Overtime na naman ako, nak. Ay, mayroon? Praise God. Okay? Sabihin niyo kung nandiyan na, ha? Para hindi ako nag-overtime, kabubuklat ng aking... Bakit iba na ang mukha nandyan? Itong Bible ko po kasi, tingnan mo, nagkakanda baklas-baklas na to. Nagliliparan tong Biblia ko. Yan na, talagang grabe, no? Meron na? Hindi, tuwan-tuwa pa naman ito sa Bible ko na nagkanda baklas-baklas ang kabubuklat. Kaya minsan nalito ako, nagkarambul-rambul minsan yan kasi nagkabaklas-baklas Okay, tingnan nyo. Sabi, sa halip ko sa niya binitiwan ang karapatan niyang ito. Pag nag-overtime ako, may mga, hindi wag niyong isipin na kakutsabak yung mga nandun na. Inayan nila dyan okay? Sa halip ko sa niya binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karniwang tao. Next, siya'y nagpakababa at naging masunurin. Hanggang kamatayan sa cross. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Mga kapatid, ang totoong tumatalima kay Jesus, dapat po mayroong pusong. Balik mo muna, nak. Nak, balik mo muna. Okay? Ang lahat ng tumatalima sa Panginoon ay mayroong pusong nagpakababa at mayroong pusong masunurin. Check ka ba dyan? Hello? Hello? Amen po ba? Hindi usaping kilala-kilala lang. Ang tanong, big check ka ba sa usaping pagkilala sa pagiging mapagpakumbaba? At ang mabigat pa po, minsan sinusubok tayo ni Lord. Paano ka mamuhay na isang mapagpakumbaba sa mga taong sa tingin mo mas marunong ka kaysa kanya? Sa taong sa tingin mo, mas okay naman buhay ko dito kaysa kanya. Tama po ba? Kasi ang likas ang tao ganito. Kapag tingin mo angat ka, medyo mayabang ang asta mo sa taong mabababa lang. Diyan sinusubok tayo ni Lord. Big check ka ba ngayon sa pagkilala? Number 1 pa lang tayo. Kasi kanina, check ako dyan. Ang tanong, pinamumuhay mo ba ang pagiging mapagpakumbabang loob? Sabihin na natin, check naman talaga tayo dyan. Check tayo. Siyempre. Amen po ba? Ayaw niyo yata i-check natin. Check tayo dyan. Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, mga kapatid, dito.
masunurin. Nakbalik mo na, nakbalik. Uy, overtime tayo ako naman. Masunurin. Amen? Okay lang ba kayong dalawa dyan? Huwag niyo namang hindi ibig sabihin overtime. Ako papaspasan nyo, ha? Bumabawi, pinapaspasan agad eh. Okay? Masunurin. Ito yung sinasabi ko. Pag tinanggap mo si Lord, hindi usapin ito na, hindi usapin dito mga kapatid, nung tinanggap mo si Lord, umiiyak ka pa. Amen po ba? Ang usapin sa pagtanggap sa Panginoon, hindi lang sa emotion. Yes! Kasi tao tayo, nakakaramdam tayo, nararamdaman natin si Lord, umiiyak tayo. Amen po ba? Nagsisisi tayo. Yes, tama ang pagsisisi kasi may damdamin ka. Pero ang kinalulugdan ni Lord, hindi yung puro pagsisisi, hindi yung puro hingi ng tawad, kundi ang kinalulugdan ni Lord at masasabi niya, ako nga talaga ang Panginoon mo kung ikaw ay marunong sumunod. Masunurin ka. Amen po ba? Hindi nababago ang buhay sa pag-iyak. Tandaan nyo yan. Maraming Kristiyano, tumatawag kay Lord, iyak ng iyak, pero wala naman. Masama pa rin ugali. Amen po ba? Walang nabago ang buhay. Pusong masunurin. Ang tanong, kumusta ang buhay mo? Alam mo ito ang buhay mo, pero bakit ayaw mo lang sundin ang nais ng Lord sa buhay mo? Ang lahat ng ayaw sundin kay Lord, ang kabaliktaran sa pagiging nagpapakababa, kayabangan. Hello, amen po ba? Hindi mo lang alam. Maaaring sabihin mo, nagtatampo ka kay Lord, at dami mong tanong kay Lord, pero ang hindi mo naunawaan, binubulag ka ng sitwasyon, the more na ayaw mong sumunod sa Panginoon sa kanyang sinasabi, ikaw ay nagiging mayabang sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po, sa tingin nyo natutuwa si Lord? Wala naman tayong pwedeng ipagmalaki. Lahat sa atin, kung gusto ni Lord bawiin agad buhay natin ngayon lahat tayo nandito sa loob. In second, in minutes, pwede tayong bawiin ni Lord. Mapipigil mo? Mapipigil po ba natin? Wala. Mga kapatid, usapan po ito ngayon ng pagtalima para sa Kanya. Amen? Praise God. Salamat sa Panginoon. Next verse, patuloy natin. Matthew, gusto ko makita ito para alam natin lubos na tayong tumatalima. Gusto ko maintindihan, itong talata na to, sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga disciple, yung Great Commission, no iniwan niya. Kung maunawaan mo ito, bakit nga ito binitawan ni Jesus? Para ang mga tao, ang mga alagad, especially mga disciple, mga sumusunod sa kanya, ay huwag nang matakot na sumunod. Amen po ba? Huwag matakot na sumunod, huwag matakot na maglingkod sa kanya. At anuman ang iyong agam-agam, anuman ang iyong suliranin, problema, parang sinasabi ni Jesus, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot. Kasi bakit po? Ang isang katotohanan, kaya hindi tayo nakapaglingkod, ang lagi nating kanakatulang dahil kahirapan. Tama naman, tama po ba? Kaya hindi tayo nakapaglingkod dahil ang dami mong takot. Isa-isay mo, dami may mga pinapag-aral ako, may binabayaran ako. Ang dami, paano kami kakain? Tama po ba? Kaya sinabi ito ni Jesus kasi puno ka ng pangamba. Gusto ni Jesus, ipanatag ka na kapag sumunod ka, kapag naglingkod kayo sa akin. Kaya bago niya binigay ang Great Commission sa mga tao para sumunod sa Kanya, ito ang sinabi niya. Tingin mo, anong sabi niya? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila. Sa mga alagad, kung bibigyan natin ngayon, talagang tumatalima ba kayo? Bibigyan natin buhay ngayon, no? Tumatalima ba talaga kayo? Kung tumatalima kayo, no, sa Panginoon, ito ngayon, lumapit ang Panginoon sa atin. Halimbawa, sa Jisawa, dito, Jisawa Pasong Kawayan. Okay? Sabi ni Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Bago pa niya sinabi sa mga alagad na sumunod kayo sa akin, maglingkod kayo sa akin, okay? Kulang na lang sabihin niya, pag sumunod ka sa akin, naglingkod ka sa akin, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Ibinigay na, ako na nag-uutos sa iyo na sa akin ang kapangyarihan. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Saan?
Saan ka ba nabubuhay? Nasa lupa. Ako, ang makapangyarihan sa lupa. Wala ka pa naman sa langit, sa lupa. Pastor, nagugutom ako, ang dami kong bayaran. Ako ang pinakamapangyarihan sa lupa. Anong takot mo para maglingkod sa akin? Nako niyo po ba? That's my point. Kaya ang verse 18, hindi ito nilagay ni Jesus after nung inutusan niya ang mga disciple. Amen po ba? Sinabi niya ito para ipanatag ka na kapag sinabihan ka ni Jesus, tinanggal mo ang lahat ng agam-agam, kundi dapat sumunod ka sa ipinag-uutos niya. Pinapalakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Okay, so salamat sa Panginoon. Ano ang aral na mayroon po natin dito? Dalawa. Okay? Anong aral? Pakalabas. Sa usaping pagkilala sa kanyang kalagayan bilang Diyos at Panginoon. Kapatid, no? Kilalanin natin siya bilang Diyos at Panginoon ng buhay mo. Hindi lang kilala bilang tagapagligtas, kundi marunong tayong magpasakop. Pangalawa, pagkakilala na siya lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Oy, hindi pinakamakapangyarihan ang boss mo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi pinakapangyarihan ng amo mo o sino mang tao sa mundong ito. Ang pinakapangyarihan ay ang nag-utos sa iyo, ang nagligtas sa iyo, ang nagpatawad ng kasalanan mo. Siya ang pinakamapangyarihan. Minsan, mga kapatid, nagawa mo pang matakot sa boss mo at sumunod sa ipinag-uutos niya. Pero pagdating sa Diyos, ang lakas mong mag-violate sa Kanya. Ay di, mas Panginoon mo pa pala ang boss mo sa lupa kaysa kay Jesus. Tama, mali? Wala, ako lang siguro nakaintindi nun. Amen po ba? Amen? So, mahalaga na maunawaan natin ang mga bagay na ito. Next, pangalawang punto. So, sana doon pa lang medyo bumibigat sa usaping pagkilala. Pangalawa po, usaping pagtitiwala. Ano tong pagtitiwala? Huwag mo muna ilabas na. Usaping pagtitiwala. Ay, pastor, check ako dyan. Walang labas mo na. Walang mo. Usaping pagtitiwala. Ay, check ako dyan, pastor. Kaya nga ako nagpipray. Kasi nagtitiwala ako kay Lord. Tama po ba? Kaya nga ako nananalangin Kaya nga nandito ako sumambak siya, nagtitiwala ako sa Panginoon. Okay? Tingnan natin. Check nga natin. Okay? Excited na po ba kung ma-check natin to? Anong sabi sa usaping pagtitiwala? Pagtitiwala at pagtanggap. Okay? Kahit maingay ang bata, dapat dito kayo nakarinig sa akin, ha? Dito kayo focus sa akin. Pagtitiwala, usaping pagtitiwala, nakikita niyo dyan sa likod? Kasi kung wala, i-hide ko na lang itong dalawa na iangat to doon. Pag ganun, ba't nawala pala ganda nung atin doon? Sa sunod to na big screen na yan dyan Amen po ba? Nagpipray ako na ang mga disawa ay talagang magkaroon ng mga sariling property. Mas malaki pa rito. Sige palakpakan natin si Lord. Ako natutuwa, pero mga bata, extend hanggang doon, no? Grabe. Mamaya, pati lahat yan, puro lahat na. Maganda. Pagtitiwala. Pagtitiwala at pagtanggap na siya ang may control. Tika, pastor, mabigat pala yan. Titiwala. Nagpipray ka, pero ayaw mong ibigay ang control at direksyon. Wow! Big check ka ba dyan? Mga Kristiyano, kahit saan, amen po ba? Lahat ng nakakarinig na tumatawag sa Panginoon, hanggat tinatawag mo siya, Panginoon lang, dinadalanginan mo, pero ang kontrol ng buhay mo, wala sa Kanya at direksyon, hindi katotohanan yan. Amen po ba? Pag ikaw ay totoong nagtitiwala kay Lord, ibig sabihin, tinatanggap mo na siya ang may kontrol at direksyon. Saan daw? Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Check ka ba? Amen po ba? Ang tanong, si Lord ba talaga may kontrol ng buhay mo o sarili mo? Hello? Paano ko malaman, pastor, na ako may kontrol ng sarili ko, hindi si Lord? Ay di ikaw ang nasusunod, hindi si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Naalala ko tuloy yung sinasabi ko, di ko alam kung nabanggit ko dito sa inyo na
mas mauunawaan natin na yung mga anak nating nag-aaral, bumabagsak sa eskwelahan dahil wala talagang natutunan, walang alam. Di po ba? Tanggap natin at kaya bumagsak kasi yung anak ko walang alam. Tanggap natin. Pero ang pinakamalungkot sa lahat, hindi doon sa mga bata. Kasi ang mga bata, may pagkakataon na sila ay pumasa kapag kanilang nalaman. Tama po ba? Pag nalaman ng bata yun, may papasanan nila yun. Tama? Pero ang nakakalungkot, hindi ang mga kabataan. Ang nakakalungkot, ang mga taong nasa loob ng simbahan. Wala sa paaralan. Kasi ang nasa paaralan, pag natutunan nila yon, may papasan nila. Pero ang pinakamalulungkot na tao, kala nyo baliktad ang pagtingin natin, kala natin ang mga mas oking tao, yung nasa loob ng simbahan, hindi ho. At hindi yung nasa paaralan, ay yung nasa paaralan, hindi. Ang nakakalungkot na mga bumagsak, hindi sa paaralan, kundi yung mga taong nasa simbahan. Kasi yung mga taong nasa paaralan, magagawa pa niyang may pasa kapag ito'y kanyang natutunan. Kapag ito'y kanyang naunawaan at kanyang nalalaman. Tama po ba? Pero nakakalungkot, mga kapatid, bakit nasa simbahan? Ang mga tao sa simbahan, hipokrito. Bakit? Maraming alam, pero hindi niya may pasa. Wow! Sana naintindihan niyo, tama po ba? Ano yung pastor? Alam pero hindi may pasa? Yes, nasaan yan? Mga taong nasa simbahan. Amen po ba? Mabuti pa yung mga taong nasa paaralan. Kapag naunawaan nila, take 2, may papasa ko yan. Pero ang mga tao sa simbahan, hindi lang take 1, take 2, take 3. Nakailan na yan, ilang taon na, hindi pa rin may pasa. Alam mong dapat sumunod kay Lord, bakit hindi ka makasunod-sunod? Oh, hello, nagkaintindihan po ba tayo? Ang pinakamalungkot na buhay ng tao, wala sa paaralan na nagsipagbagsakan, kundi mga taong nasa simbahan, hindi makapasa, sila ang nagsipagbagsakan. Kaya kukunti lang ang nakapasok sa kaharian ng langit. Pero ang palakpakan natin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi kahit sino mag-share sa inyo. Kahit sino mag-share. Kahit mag-invite pa tayo ng international speaker, guest speaker na magagaling pa. Marami ka, totoo, marami ka ng alam. Hindi mo lang may pasa. Tambak na. Ang tao pong kain ng kain, walang ginagawa, malnourished. Ano yun pag malaki? Ubis na. Ito yung nagiging mga ubis na o hindi na makagalaw. Bakit? Absorb ng pagkain lang ng kain, di ba? Ito pala mga Kristiyano hindi may pasa, makapasa, marami nang alam na salita ni Lord, parang ubis na. Bakit? Walang exercise sa buhay niya. Check ka ba dyan? May control at direction. Sinabi na nga, hindi lang may control, direction pa, pero ikaw pa rin naman ang nasusunod. Tapos sasabihin mo, ay, pasado ako dyan sa pagtitiwala. Yan ang totoong tumatalima. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, totoo ba, pastor, na makipot ang pinto papuntang langit? Hindi literal. Kaya lang sinabing makipot, hindi literal na mas malawak ang papuntang impyerno, hindi literal. Kaya lang po na ihalintulad na ang pinto ng langit ay makipot at mas malawak ang papuntang kapahamakan pa impyerno kasi po ipinapakita doon mas marami ang lumakad papuntang kapahamakan kaysa papuntang langit. Nakuha niyo po ba? Kaya inahalintulad na maliit kasi ilang tao lang ang tumatalima at sumusunod sa Kanya. Not literal na maliit. Yung tao ayaw sumunod, ayaw pumasok sa buhay niya. Sasabihin mo, gustong-gusto mo mapapuntang langit, yung naman mga tao. Gustong-gustong pumuntang langit. Walukuhan yan. Simbahan nga lang, invite mo, ayaw eh. Amen po ba? Simbahan na nga lang, ayaw pumunta, langit pa kaya? So, mga kaibigan, mga kapatid, kahit sinong pakinggan mo hanggat hindi mo sinasagawa,
Hindi ka ililigtas, hindi babaguhin ang buhay mo ng mga taong inspired kang makinig. Kundi babaguhin ang buhay mo kung totoo kang tumatalima, no? Hindi lang sa pagkilala, no? At pangalawa yung pagtitiwala na ang buhay mo siya ang may control, ang buhay mo siya ang magbibigay direksyon. Amen po ba? Check na po ba? Pwede ba natin ma-check yan? Okay, para huwag naman tayo magiging mayabang kasi hindi man papasok sa langit ng kayabangan. Sabihin mo sa iyong katabi, sikapin natin, ma-check natin yan. Amen po ba? Pagsikapan. Kaya naman oh. Pagsikapan. Sa tingin mo, naniniwala ka ba na kayang pagsikapan ng katabi mo? Parang nagdududa ka sa... Naniniwala ka na kayang pagsikapan ito ng katabi mo? Naniniwala ko, palakpakan natin si Lord. Amen po ba? So, mahalaga ang mga bagay na ito mga kapatid. Anong sinabi ng mga talatang ito para makita natin? 45:21 sa 23. Kung ako magtitiwala ako kay Yahweh, ano sabi na? Pakilabas, sabi ng 45 verse 21. Okay? Sabi ni... Itong talata na ito, pag nabasa nyo, pag binigyan natin ng buhay natin, parang ito yung mga taong ayaw magpasakop sa Panginoon eh. Ayaw magtiwala sa Kanya. Kung bibigyan natin explanation, sabihin to ni Jesus, sige, ayaw mo lang din naman makikinig sa akin, lagyan nyo po para maintindihan natin. Sasabihin ng Panginoon, sige, ayaw mo lang din naman sumunod sa akin, di ba? O sige, gawin mo na ang gusto mo. Ayaw mo naman, gawin mo na yung gusto mo, kasi ayaw mo naman, di ba, na ako ang masunod? O di gawin mo na ang gusto mo. Magsama-sama pa kayo. Ito yung isip sa'yo ng talata, ha? Magsama-sama pa kayo ng mga barkada mo, ng mga kakilala mo, ng mga ayaw pumayag na ako ang mag-control at magbigay direksyon ng buhay nyo. So magsama-sama pa kayo. Gawin nyo lahat. Tiyakin nyo lang. Okay? Tiyakin nyo lang na dapat walang mapapahamak sa inyo sino man. Tiyakin mo lang na magiging matagumpay ka. Tiyakin mo lang na mabubuhay ka pa. Hello, nagkaintindihan ba tayo? Tiyakin mo lang. Iniisip mo na ito ang gagawin ko, dito ako maging matagumpay, tiyakin mo lang, ayaw mo sa akin, sige, magsama-sama na kayo. Tiyakin mo lang na maging matagumpay ka, tiyakin mo lang na may buhay ka pa. Nakuha niyo po ba ang ibig sabihin nito? Yan yun. Kaya anong sabi? Sige, magsama-sama kayo, tiyakin nyo. Kaya anong sabi niya? Sino ang makakahula ng mga bagay na magaganap? Sa akala mo yun ang tagumpay, sa akala nyo kayo ang tama? Sino ang makakahula na tama ang ginagawa mo? Sino nga makakahula na makapagsabing tagumpay mga yung desisyon mo? Kaya anong sabi niya? Hindi bang ako si Yahweh? Ay mga kapatid, nakakalungkot isipin na alam po natin na ang Diyos lang ang may alam ng tamang magandang buhay mo kung bakit ayaw mong pumayag, ibigay ang direksyon at pagtitiwala sa Kanya. At pinagsisikapan mo pa rin yung baluktot na prinsipyo sa buhay natin. Sasabihin nung tao, isang Kristiyanong nangangatweran, Pastor, kaya nga binigyan tayo ng free will ni Lord. Wow, ipaglalaban ang free will niya. Yung free will na gumawa ng kasalanan. Amen po ba? Yan po, very good, tama yan. Subalit yung free will na binigay sa iyo ni Lord, ang naging problema, ginagamit na natin sa malayang paggawa at desisyong kamalian. Kaya si Lord, dahil alam ni Lord na yung binigay sa iyong kalayaan, hindi mo na i-manage ng tama. Hello, tama po ba? Kaya sinasabi ngayon ni Lord, anak, balik tayo sa akin. Ako ang inyong pakinggan. Ako ngayon ang inyong susundin. Hindi na yung free will nyo na sinusunod lang ang kasalanan sa mundong ito. Pwede ang palakpakan natin ng Panginoon. Paglalaban mo free will mo, hindi paglaban mo, impyerno ka naman. Amen po ba? Mahal ka ni Lord. Kung naririnig nyo po ito, mahal ka ni Lord. Amen po ba? Kung tinatamaan tayo ng salita nito, ibig sabihin mahal ka ni Lord, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Tumalima tayo, magtiwala tayo sa Kanya.
Ganda ng verse. Kung ganito lang din, magtitiwala ka. 23. Tumalon ako ng 23 na. Labas natin. Ako ay tapat. Nagtitiwala ka nga, naiiwan ka lang din naman pala ng boyfriend mo. Yun po ba, di ba masakit? Nagtiwala ka, akala mo tapat, iniiwan ka lang din naman pala, brinikan ka, pinagpalit ka. Amen? Amen po ba? Akala mo, nag-iisa ka lang, naasawa, yung pala may kabit pa. Tama po ba? Pero nagtiwala ka. Tama? Nagtiwala ka, usapin pagtitiwala. Pero si Lord dito, ako ay tapat sa aking pangako. Hindi ka ba niya magtitiwala? At hindi magbabago. Kung kaya mo nga magtiwala sa manluloko, sa Diyos pa kaya na tapat? Amen po ba? Amen? Ba't di mo magawang magtiwala sa Kanya? Hindi nagbabago ang Kanyang katapatan. Hindi magbabago. Ano sabi niya? Tutuparin ko ang aking mga pangako. Wow, palakpakan natin si Lord. Kaya nga sinabi ko, mga kapatid, sa mga tao, sabi ko, mula ngayon, mag-ipon na kayo ng mga salita ni Lord, ng mga promises ni Lord sa buhay nyo. Kaya minsan mahina tayo, pag may konting pagsubok, bitaw tayo. Yung emotion lang natin na susunod sarili natin kasi ang totoo, kulang ka na mga pangako ni Lord sa buhay mo. Amen po ba? Pero kung marami kang pangako ni Lord sa buhay mo, ang tanong, may alam ka bang pangako ni Lord? Ilan? Paano kung yung alam mong pangako isa, tapos ang nangyari sa buhay mo hindi pa umukma? Kayo alam ko pangako ito, tapos ang nangyari sa di ba? Wala kang masasandalan. Hello, tama po ba? Ay, ang pagsubok mo, tapos ang pangako mo nga lang, parang hindi ako mato sa aking pagsubok. Hello, nakuha niyo po ba? Pero the more na marami kang alam na pangako, mas ikaw yung tao na matatag. Tapos maghahanapan mo si Lord na, Lord, parang walang nababago sa aking mga buhay. Tama po ba? Lord, parang walang nangyayari sa buhay ko. Ang tanong, sasabihin na po yun, bakit? Nagsulat ka ba ng mga pangako ko sa buhay mo? Tumatalima ka ba? Mga kapatid, mula ngayon, mas lamang ang maraming alam na mga pangako ng Diyos sa buhay niya. Bakit po? Kung ang alam mong pangako kay Lord isa, at kung yun ay tutuparin ni Lord, hindi siya tutupad sa iyo ng dalawa. Parang ayaw yung maniwala. Isa lang alam mo eh. Pangako ang pinag-usapan, tutuparin ko yung pangako mong pinanghawakan. Isa lang eh. Pero ito may pangako na napakarami. Sino ang lamang? Yung may pangako pinanghawakan isa, yung mas marami. Mas marami kasi bakit po? Ano sabi niya? Tutuparin ko ang aking mga. Hindi nag-iisa. Palakpakan natin si Lord. Amen po ba? Panghawakan at magpakarami ka ng pangako ni Lord. Huwag kang magpabulad dyan sa nanliligaw mo. Ang dami mo pinanghawakan pangako ng nanliligaw mo. Salya din yan, iiwan din ka rin yan. Amen. Pero si Lord, pag ikaw nandyan nagtiwala, maniwala ka sa akin, ayusin ni Lord buhay natin. Amen po ba? Sinasabi ko ito kasi hindi naman ito usaping baginan ang buhay. Pag nailigtas mo ang buhay mo dito, naniniwala ako marami pa tayong maililigtas sa tulong ng Panginoon. Hello, nakuha niyo po ba? Mas masaya ko maraming maliligtas, hindi sa bilang, kundi totoong buhay para sa Kanya. Bakit hindi natin kaya magligtas ng marami? Ang problema ito, hindi mo pa mailigtas ang sarili mo. Bumabagsak ka pa rin, hindi mo pa rin maipasa-pasa ito. Kailangan natin itong maipasa para makapagturo naman tayo ng tama sa iba. Hello, tama po ba? Paano ka magtuturo ng pananampalataya sa magtiwala ka kay sa Diyos? Ikaw nga, di naman nagtitiwala. Magtapat ka kay Lord. Ikaw nga, madamot, ayaw mo magbigay. Hello, nagkaintindihan po ba tayo? Ang daming sinasabi sa inyo, Lord, gagawin ko ba ito o hindi? Gagawin o hindi? Amen po ba? Panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Ang kondisyon, ito pong sinabi niya na dito,
No? Lahat ng tao ay luluhod. Ito yung mga pinangakuan niya sa aking harapan bilang Panginoon at tagapagligtas at mangangakong sila ay magiging tapat sa akin. Alam niyo po, hindi mo pwedeng sisihin si Lord. Kung wala mang ginawa si Lord sa iyo, yan ay dahil hindi ka naging tapat sa Kanya. Big chicks o X-factor? Amen po ba? Magtapat ka kay Lord, subukan mo. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Palakpakan natin ang Panginoon. Bibilisan ko na at na ako. Okay, anong aral dito? Dalawa. Pagtitiwala, no? Pagtitiwala sa kanyang mga kaparaanan. Mula ngayon, gusto kong matutunan mo, ba't di mo subukang magtiwala? Lumakad, kahit sabi mong lumalakad ka sa sinulid. Pero kung alam mo naman na ito ang kanyang kaparaanan, bakit ayaw mong lakaran? Amen po ba? Magtiwala sa kanyang kaparaanan. Pangalawa, pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Pinapalapakan natin ng Panginoon. Last, okay? Usaping pagsuko. Ano itong usaping pagsuko? Pagsuko sa Kanya bilang Panginoon ng iyong buhay. Nangahulugan ng buong pusong pagpapasakop at pagsunod sa Kanyang mga utos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Mga kapatid, ang pagtalima kay Jesus, pag tinawag mo siyang Panginoon, ibig sabihin, susunod ka. Amen po ba? Hindi ko lang nadala yung pinaawit ko nito doon sa church Kasi tumutugtog siya ngayon sa main church. May awit siya na ang lyrics nun, wag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka naman susunod. Tama? Tawag tayo ng tawag ng Panginoon. Subukan mo, may mga magulang, ewan ko lang kung may mga magulang ngayon na lapit ka, tawag ka ng tawag, hingi ka ng hingi sa akin, hindi ka sumusunod, minsan masapa ka pa hindi totoo yan. Yung anak hingi ng hingi, pero hindi nagiging masunurin. Pag nakakuha ka ng manong magulang, masasapak Anong sabi? Ang utos ko'y iyong binabaliwala. Ang dami mong binabaliwalang utos ng Diyos. Kaya anong sabi niya? Wag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka susunod. Wag mo nang tawagin si Lord Panginoon kung di ka na din naman susunod. Pero bibigyan ka ng pagkakataon ni Lord tawagin siya Panginoon kung mangangako kang magtatapat at susunod sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Anong sabi ng mga talata na ito? Bibilisan lang natin, dadaanan lang natin. Okay? Sabi, halimbawa na sinulat ni Paul, no? Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Mga kapatid, ito yung totoong tumatalima. Kung nabubuhay ka ngayon, huwag ka na mabuhay para sa sarili mo, kundi para kay Kristo na. Bakit? Na namatay at muling nabuhay para sa iyo at sa kanila. Hello, yan ang totoong pagsuko. Nabubuhay ka, huwag ka nang mabuhay para sa iyong sarili, kundi kay Kristo na. Naalala nyo doon sa mga nakaranas ng encounter ng EGR na naalala nyo yung isang pagkakataon na pinapalitan ni Lord ang ating pangalan? Pangalan mo. Tapos nagbubunutan ka, may pangalan ka. Yun ang gustong sabihin ni Lord. Pinapalitan ni Lord ang pagkatao mo. Dapat anak, hindi ka na nabubuhay ka ngayon, hindi na ikaw nabubuhay. Ako na. Kung ayaw nyong gawin yon, yung mga nag-encounter, alisin nyo yung pangalan na nakuha nyong bago. Itapon nyo. Ang itira nyo na lang yung pangalan nyo kasi ikaw lang din naman ang nasusunod. Doon sa mga nakapag-encounter yun Para yung mga hindi pa nag-encounter, tandaan nyo yung sinabi ko. Amen po ba? O nak, next verse. Sabi rito, verse 10 ng John 15, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ano sabi yan? Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya minsan po, ang mga tao, makita mo, stress, full ang buhay. Di po ba? Kasi bakit po? Dahil sa ating hindi pagtupad kay Lord, wala ka na sa pagmamahal ng Diyos. Sino ang mga taong nabubuhay na may pagmamahal, masarap mabuhay? Tingnan nyo yung mga in love. Kahit ang mga taong nakaranas ma-in love, yun lang to sa na-in love. Kung hindi kayo natutong umibig o na-in love, hindi nyo ito maintindihan. Pero yung nakaranas ma-in love, no? Grabe yan. Kahit hindi makatulog, kala mo hindi puyat. Yung mga in love, di ba may mga in love di makatulog?
Walang tulog yun, pero dahil in love, pag humarap yun sa kanyang crush, kala mo, hindi puyat. Bakit po? In love. Ang in love at nabubuhay sa pag-ibig, kahit gutom, walang kain, kala mo hindi yun nagugutom. Tama, hindi, nalilimutan kumain kasi bakit po? Kala mo malakas, bakit? In love. Tama po ba? Bakit maraming mga Kristiyano hindi makasunod kay Lord? Kasi nga po ang problema, wala ang kanilang buhay sa pagmamahal ng Diyos. Hindi in love kay Lord. Amen? Pero yung mga in love, grabe. Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Pero malakas yan pag nandyan ang crush. Sa diwa ko, ikaw ang aking panaginip. Nanaginip, gising yun pero nanaginip. O bakit ba ikaw ang laging laman ng isip ko? Pero grabe yun. Puyat yun pero bakit in love eh? Mga kapatid, kung totoong mahal mo si Lord at nanatili sa iyo ang pag-ibig ni Lord, dapat po tumutupad sa kanyang salita. At ang hindi tumutupad, yun ang nawawala sa kanyang pag-ibig. Anong excitement para sumunod at maglingkod sa kanya? Amen po ba? Kapag ikaw ay nasa pag-ibig ni Lord, masarap magpuri at sumamba. Amen po ba? Grabe! Kita mo yung worship team natin dito? Congratulations sa worship team, malaking pinagbago eh. Di po ba? Sinusubaybayan ko ang mga worship team, hindi lang naman kayo, buong Disowa, tinitingnan ko, paano nagsisimula? Nag-improve. Di po ba? Dati, init-init, dito nga, mas masarap sumimba kaysa main church, di ba? Kasi sa main church, itong pag-share ko ngayon, ay naliligaw na ako sa pawis. At saka dito, relax ako, wala akong hinahawakan kayang mic. Congratulations. Amen po ba? Masaya ako. Masaya ako na nakita mga pagbabagong ito. Patunay lang na may ginagawa si Lord sa buhay niyo. Amen po ba? Praise God. Next. Mga kapatid, ano sabi po dyan? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa harapan ng langit. Kundi, ito po, gusto kong sabihin, Pastor, ligtas ba talaga ako? Ito ang sagot ko. Salita ng Lord ang atin pasagutin. Malalaman mong ligtas ka, kundi, sabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa harapan ng langit. Sino ang papasok sa harapan ng langit? Kundi ang mga taong, ano daw? Lakasan natin, sino daw? Sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Huwag mong ipagpilitan ang buhay mo papuntang langit kung hindi ka masunurin. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero kung ikaw ay masunurin kay Lord, kahit hindi mo ipagpilitan ang buhay mo, tatanggapin ka ng langit. Gustong-gusto mo magpalangit pero hindi ka nagiging masunurin. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Mga kaibigan, ang tunay na nagsuko kay Jesus. Next, mga kapatid, labas po natin overtime. Okay, so, tatapusin na natin. Okay? Ang tunay na nagsuko ng kanyang buhay, ito ang aral. Ang tunay na nagsuko ng kanyang buhay kay Jesus ay nababago ang buhay. Huwag mong sabihin sa akin na si Lord, Panginoon at tagapagligtas mo. O, mga tatay, makinig po kayo. Mga nanay, mga anak, huwag mong sabihin lagi na may Panginoon ka, si Jesus, tagapagligtas. Okay? Kasi bakit po? Ang tunay na nagsuko ng kanyang buhay kay Jesus, nababago ang buhay. Ang tanong, nababago ba buhay mo? Amen? Ang tunay na nagsuko ng kanyang buhay kay Jesus ay nagpapasakop at sumusunod sa kanyang mga utos. Kung ayaw mong sumunod, huwag ka na rin tumawag sa kanya ng Panginoon. Amen mo ba? Hindi acceptable kay Lord. Pag tinawag mo siyang Panginoon, ibig sabihin, maglilingkod ka at susunod. Amen po ba? Next, anak. Labas na natin. Next. Ang pagtalima kay Jesus bilang Panginoon ay tungkol sa kanyang kapangyarihan at pamamahala sa iyong buong buhay. Habang ang pagtalima sa kanya bilang tagapagligtas ay tungkol sa kanyang sakripisyo at pagtubos sa iyo. Next. Sa aking pagtatapos, si Jesus bilang tagapagligtas, oo, sa kamatayan sa krus ay buong puso niya itong ginampanan ng walang narinig na dahilan. Tandaan niyo yan. O pagrereklamo. Yan ay dahil sa pagmamahal niya
sa akin at sa iyo. Ngayon, ano naman ang part natin? O, makinig ulit. Ano ang part natin? Next. Gayon din naman, mga kapatid, si Jesus bilang tunay na tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, una, ay dapat nating kilalanin at huwag baliwalain. Hello, amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Huwag baliwalain, okay? Sundin at huwag antalain. Hanggang kailan ka pa susunod? Huwag mong sasabing sa sunod na araw na ako susunod sa Diyos. Huwag mong sabihin niya, baka hindi ka mabuhay sa sunod na araw. Okay? Sundin at huwag antalain. Nang may buong pusong, tatlo yung inaral natin yon, pusong pagkilala, buong pusong pagtitiwala, pangatlo, at buong pusong pagsuko. Ito ang buhay na pinamamahalaan ni Jesus. Ang buhay na tumatalima sa Kanya bilang Panginoon. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ito sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Habang